Kapag ikaw ay nalulungkot at napapaisip, naitanong mo na ba sa sarili mo bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo sa buhay? Example, nag-aaral ka at sa pag-aaral mo, nakaramdam ka ng pagkatamad mag-aral. So, bakit ka nag-aaral? Have you asked that question? Let's talk about that. Hello, this is Gene and it's been 2 years and 6 months since the last episode natin and I'm back again here para i-inspire ang mga listeners natin, yung mga dati na at yung mga bagong makikinig dyan. So, let me tell you about the goal of this podcast. Ang goal ng podcast na to is to give awareness about mental health and alam mo yun, yung i-draw natin yung connection, yung thin line of connection between mental health and spirituality. Okay? So, yan ang goal ng podcast na to. Now, today, sa ating pagbabalik, welcome to episode 19. Ang title ng episode na to is The Human Free Will. So, in this podcast, you will learn about the reasons why there is a human free will at anong purpose nito sa atin. Okay? Pero again, if you're new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire PGE. Tayo ay nasa Spotify, Apple Podcast, at ang Speak to Inspire ay nasa Facebook din at meron din tayong YouTube. Now, let me tell you about the new concept. Okay? Itong new concept na to ay dapat nating maunawaan. And let me tell you about this. God created us with human free will. So, yung human free will na to ay merong mga bagay-bagay na kailangan nating maunawaan. Unless maunawaan mo ito, you will belittle your free will, ma-abuse mo ito pag hindi mo nalaman ano ba ang purpose ng free will. Okay? So, at ano ang kinalaman ng free will sa iyong mental health at sa iyong spirituality. Pag sinabi kong mental health, hindi yan yung, alam mo na, yung naglalakad sa kanto na nanguhuli ng langaw. Okay? At nagbibilang ng bituin at kung ano pa. That's mentally retarded person. Hindi yon. Ang tinutukoy ko sa mental health ay yung kapasidad natin on how we handle our emotions, okay, how we decide, how we move, how we talk, how we relate with people through our lives. And ang spirituality naman ay yun yung how we connect with God, okay, and how it affects our lives. Okay, so mental health and spirituality has its connect. So, let's define, para maunawaan natin to, let's zoom in dun sa free will. Ang free will, according sa definition, free will refers to the ability to make choices that are not determined by prior causes or by divine intervention. Ang galing ng meaning na to, no? Okay? Nasa Google po yan. At sa Logos Bible Software, ito ang definition ng human free will. Okay? The human free will is our capacity for choice and action which we can exercise for good and evil. So as you can see, yung definition ng free will na to ay parang may connect. Malaki ang connect sa ating mental health at even sa ating spirituality. At hindi sila magkahiwalay. Sila ay intertwined. Sila ay nag-overlap. That's why here sa Speak to Inspire na podcast po natin, we draw that connect. And we come back once again dun sa goal ng podcast na to give you awareness. At least to the level ng awareness. And if you're interested more, okay, tingnan nyo na lang yung previous podcast at yung mga future podcast natin so that we can make this connection between mental health and spirituality yung mas maunawaan po natin. Okay, so again, going back sa concept, God created us with human free will. And yung human free will na to, okay, una, we are humans and we make decisions. Every day, according sa mga psychologists, we make thousands of decisions. Simula sa paggising mo sa umaga at kung ikaw ba'y didilat na o hihilatsa ka pa o mamaya ka nagigising, yung alarm mo ay i-snooze mo lang at nagigising yung lahat ng kasama mo sa kwarto, sa buong bahay dahil sa alarm mo at ikaw ay nakahiga pa rin. So, we make decisions.
we are humans. Tao ka, tao ako, and we make decisions. So, with that, we need to be aware na are my thousands of decisions every day ay nakakatulong ba ito sa aking paglago bilang tao? Sa pagiging masunurin ko sa Diyos? If you are in that area or nagtatanong ka, kailan ko bang sundin ang Diyos? Nako, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Pero as we live our daily lives, mga kapatid, we make decisions. Ito pa, our decisions have connection with our emotions. Since we have emotions, our emotions are there so we can connect with people and with God. In Tagalog, meron tayong mga pakiramdam, may emosyon tayo. At nandiyan ang emosyon para connect tayo sa Diyos at sa tao. Kailangan mo yun. And this makes healthy relationships or unhealthy relationships depende sa yung emosyon at depende how you use your emotions and your everyday decisions, how you connect with people and especially with God. Give an illustration, okay, from the Bible. So dito sa Speak to Inspire, we use illustrations from daily lives and of course from stories from the Bible. In Genesis chapter 25, verses 29 to 34, somewhere doon, si Esau na kapatid ni Jacob, na panganay na kapatid ni Jacob, ay galing sa gubat at siya ay nangangaso. Kumbaga, nag-hunt ng mga hayop. At ginagawa niya yan para magdala ng pagkain sa kanilang family. Okay? At itong panganay na anak na to, ay one time siya ay talagang gutom na umuwi. Pagod at gutom na gutom. At alam niyo na, pag ikaw ay pagod, ikaw ay gutom, most of the time, we make unwise decisions. Okay, pakinggan niyo ako mabuti dito sa story na to, anak. And mamaya, explain natin. Sa kanyang kagutuman at kapaguran, he made this decision. Bagamat sa isang banda niloko siya ng kapatid niya, pero he gave up something that is important, especially ng mga panahon nila. Yung pagiging panganay niya ay give up niya. At yung pag-give up niya na ganun, ay hindi lang yan parang alam mo yung nagkamali ka ng sakay ng jeep, tapos napunta sa Mulaga, ay bawi lang. At kumbaga naglalaro ka ng computer, ay restart lang. Di ba? Hindi ganun. May decisions tayo sa buhay na minsan permanent ang consequence. So listen once again. Ang ginawa niya, inutakan siya ng kanyang kapatid o nautakan siya ng kanyang kapatid. O sige, bibigyan kita ng niluluto ko na to, pero bayaran mo. Hindi ng pera, kundi ng birthright. Yung karapatan na maging panganay. And of course, in the olden times, especially in the Bible, ang pagiging panganay is a privilege. Kumbaga, hindi mo mapipili yan, hindi mo yan pwedeng hingin o kunin. Yan ay by opportunity binibigay sa'yo. So, siya ang panganay. Pero sa kanya, hindi niya pinahalagaan iyon. Sabi niya, sige na gutom na ako. Kaysa naman mamatay ako sa gutom dito. Sa'yo na to, okay, go na. Sa maling salita, siya ay naibisan sa kanyang gutom at sa kanyang pagod. Pero little did he know na yung kanyang pag-give up na yon ay malaki pala ang repercussions. Malaki ang epekto sa kanya. So, listen here. Sa buhay natin, we make decisions. And every day, we make thousands of decisions. Iba doon ay normal lamang. Pero in our lifetime, may mga important decisions na kailangan tayong gawin based on our free will. At ang free will natin ay may kaakibat na emosyon. Our emotions define us. It is unique. And our emotions, listen here, can control or manipulate us. Yeah, totoo yun. Pwede kang imanipula. That's a negative word. Pwede kang manipulahin, pwede kang kontrolin ng emosyon mo at dahil doon, nakakagawa ka ng tamang desisyon, sana, at pero pagka emotional tayo, we make hard decisions na mali. So, with this, we need to understand ano ba ang emosyon natin? Para saan ba ito?
What is wrong with our emotions? Okay, again, ang emotion is there for you to connect with people and with God. Tanda mo yan. At we need emotions. Kapag wala kang emosyon, boring kang kasama. Okay? Boring ka kasama. At bukod doon, wala kang emosyon. Ano ba yan? Ang saya-saya na pinag-uusapan natin, wala kang emosyon. O kaya, on the positive note yon. On the negative side naman, minsan overacting naman tayo. Sobrang maliit na bagay. Ang laki-laking bagay na yun para sa atin. And we burst into negative emotions. And later on, pagsisihan din natin. Di ba? Alam natin yan. Lahat tayo ay napunta dyan. At depende sa edad mo, pero we know that those things. And so, again, ang emosyon natin is there to connect us to people and with God. And we use our emotions negatively through our attitudes and decisions, which is human free will. Okay? Nagkakaroon ngayon ng negative or positive effect. Okay? Para matulungan tayo. Think of your life. Anong mga nasabi mo at nagawa mo noon na hindi mo nagustuhan pero hanggang ngayon ay may epekto pa rin? Maybe you've hurt people. Maybe you've hurt yourself. Maybe you've made the right decision by marrying your beautiful girlfriend or handsome boyfriend. At sasabihin mo, wow, tama decision ko. Or, on the negative side, kung pwede lang baguhin yung decision ko na to many years ago, hindi ko na ginawa sana. O yung bagay na sinabi ko, o yung salitang sinabi ko, yung bagay na ginawa ko, sana hindi ko lang to ginawa. Or on the positive note, ay hindi ko pag-isihan yung ginawa ko to kasi maganda ang naging epekto. So those things comprise your free will, which includes emotions, decision making, at here's the thing mga kapatid, listen here. Your emotion can manipulate you. Okay? And our emotions can manipulate people. Again, negative word ang manipulation kasi tinatanggalan natin yung mga tao na ang karapatan na mag-isip at mag-decide, maging normal na tao. And we control people, situations, and we control ourselves negatively. Again, on the positive note, if we use our emotions and not manipulate other people, but we let other people be people, nagkakamali sila. Unawain mo, nagkakamali ka rin eh. Diba? So, with this, yung human free will mo ngayon na regalo ng Diyos comes to a positive contribution para mas maging mabuti ang samahan sa loob at labas ng pamilya. Nandiyan ba kayo? Importante ang ating emosyon. Importante na meron tayong tamang knowledge sa pag-handle ng ating mga emosyon. At again, ang emotion natin ay included sa ating free will. The ability to decide and our capacity to receive emotions or give back emotions, our capacity to feel emotions, yung maramdaman natin ang sarili natin at ang tao. Now, ang emotions natin can be influenced by our knowledge. Okay? Ulitin ko yan. Our free will. Okay, here's the next thing. Our free will can be influenced by our emotions and our knowledge. Diba? So, i-connect natin yan sa ating mental health. Again, our mental health is like free will din yan. Okay? Halos nag-overlap yan. Kaya kung i-check mo, ano ba ang mental health? Ang definition ng mental health at free will ay halos pareho lang. Okay? Now, tingnan nyo ito. Kung ako ay bilang ordinary person, kung ako ay influence ng aking emosyon at ng aking knowledge at ang free will ko ay naapektuhan positively or negatively, then I must learn about my free will. Kanino galing ito? Paano ko ito i-manage? Paano ko uunawain ang sarili ko? Okay, kung psychology pag-usapan, that's human behavior. Sino ang pwedeng makinig sa akin? Kanino ko pwede magsabi? Sino makakaunawa sa akin? At sino din ang magko-correct sa akin pag hindi na tama ang sinasabi ko at ang ginagawa ko? At willing ba ako magpa-correct? Am I teachable and humble? Lahat tayo
ay kailangan dumating sa punto na tinatanong natin ang sarili natin ng ganyan. Kasi kapag ikaw ay nakaranas ng lungkot, lumbay at napapaisip ka, you go back and ask yourself the right questions. And what are the right questions? Bakit mo nararamdaman ang nararamdaman mo? Ano ang nagawa mo or ano nakaapekto sa'yo? Ba't naramdaman mo yung nararamdaman mo? 'Di ba? Bakit ka galit? Bakit ka masaya? Bakit ka inspired? Bakit ka excited na pumasok everyday sa trabaho mo? Bakit ka tinatamad tuwing Monday? Bakit pag church, lagi kang late? O ba pag may church, bakit para tinatamad ka? Those are the not so silly questions, di ba? Bakit pag itong tao na ito nagsasalita, nakikinig ka? Pag itong tao na ito nagsasalita, wala na. Shut down na ang senses mo at ang pangunawa mo when this person speaks. Why? Why do you behave that way? Lahat ng yan ay may kinalaman sa iyong free will, sa iyong mental health, at sa iyong spirituality. Kaya ang next question is this. How do you relate with God? Kumusta, kapatid, ang iyong relasyon sa Diyos? Nandiyan ba kayo? Kamusta ang relasyon mo sa Diyos? I mean, pag nagbabasa ka ng Bible or nakikinig ka ng preaching or ikaw ay nagbabasa ng libro patungkol sa buhay-buhay, nagkakaroon ka ba ng palaisipan na parang, oo nga ano, may mga moments ka ba na, oo nga, hindi ko alam to, ay buti na lang nalaman ko ito. Or mga aha moments na, sana nalaman ko to noon para naiwasan ko to. Or you come to a realization na you need the grace of God para ikaw ay mas maging magalak, masayahin, at inspired na tao. Alam mo yun? Okay, yung sisiya sa natin sarili natin na ano ba yung ginagawa ko? Excited ba ako sa mga buhay-buhay at sa mga pangyayari? Di ba? Do I love God? Do you love people? Di ba? Do you love serving the Lord? So, as we continue, itong tanong ko, ano ang burden mo sa buhay? Ano ang epekto ng mga burdens mo na to sa iyong relasyon sa Diyos at sa mga tao? Tandaan mo, your free will is gifted by God sa iyo so you can better love God and love your neighbor, especially yung family mo, parents mo, kapatid mo, anak mo, or mga mas malapit pa sa buhay mo, asawa mo. Okay? Ang challenge ngayon, listen here, ang challenge ngayon ay ito. According to the words of Jesus Christ, sabi niya, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Okay? Siguro maganda matingnan natin yan in Tagalog. Okay? Sa Tagalog kasi minsan may mga words in English na mas masarap unawain in Tagalog. Matthew chapter 11 verse 28 in the Filipino Standard Version. Ang sabi niya rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin. There. You see, meron tayong, may gusto ang Diyos na may invitation ang Diyos sa mga may dinaranas na pagod. At yung pagod niyan, it's not the pagod ka dahil naghalo ka ng semento, no? Or mabigat ka dahil mabigat ang pasanin mo dahil overweight ka. Hindi po yun. Kundi pagod ka emotionally at emotionally may mabigat ka ang pasanin. And those things burden you to the point na ikaw ay nagkakaroon ng negative na mga kaisipan, negative na emotions, negative na attitude, or just plainly sobrang lungkot mo at sobrang lumbay mo. So what do we do? What do we do? Ang ibig sabihin ng labor ay yung pagod ka na at punong-puno ka na, heavy laden. So again, what do we do? Here's an observation. Ikaw ay tao, hindi ka perfect, napapagod ka, nagugutom ka, may pangangailangan ka. Pero come to think of it, ikaw ba ay kontrolado ng emosyon mo?
O ang emosyon mo ang kumokontrol sa iyo? O ang emosyon ng ibang tao, galit ka kasi galit sila, masama ka dahil masama sila. 'Di ba? Mabait ka dahil mabait sila. No, free will, when you surrender this to God, it gives you the ability to become a better version of yourself. Maybe not the best version of yourself, but the better version of yourselves. So, here's the insight. Never let your free will be manipulated by your emotions or ng anumang sitwasyon o ng ibang tao. Instead, surrender your free will to God because He can best manage it. In Tagalog, isuko mo, ibigay mo ang iyong free will sa Diyos. Ang iyong kapasidad na mag-isip, mag-decide, at magkaroon ng emosyon. Ibigay mo sa Diyos ang emosyon mo, ang plano mo sa buhay, ang sitwasyon mo. Ang Diyos ang best na makapag-manage niyan. So kapatid, it's time na lalo kang lumapit sa Diyos sa panahon na ikaw ay pagod at parang punong-puno na ng burden. Let us pray. Heavenly Father, I thank you for the person na nakinig at hanggang sa punto na to ay siya'y nariyan. Nawa Lord, patuloy mo po siya at sila na bigyan ng iyong kapayapaan at ang iyong Espiritu Santo ang kumatagpo sa tao po na to, Panginoon Diyos. I pray for your peace to be upon the person who listens. Thank you so much, oh God. You're really a good, good God. We worship you in Jesus' name. Amen. Kung naging tulong sa'yo ang podcast na to, why not share this to another person? Sa palagay mo yung mga nangangailangan din. Again, this is Gene Estrabon. I'm the senior pastor of UVCC Church. And Speak to Inspire PGE is here as a podcast to give awareness about mental health and draw the thin line between mental health and spirituality. Thank you sa pakikinig. Enjoy.